Sa isang malawak na kagubatan, may dalawang hayop na nagtatalo, ang matsing at ang tigre. Ang kanilang pinagtatalunan ay patungkol sa kung anong kulay ng dahon. Sabi ni Matsing, ang tunay na kulay ng dahon ay kulay asul. Sumagot naman si tigre, mali ka Matsing, dahil ang totoong kulay ng dahon ay kulay berde. Ngayon, sa haba ng kanilang pagtatalo, pareho silang naninindigan na sila ang tama. Hanggang napagpasyahan nila na tanungin ang Haring Leon kung sino ba sa kanila ang tama. Dahil natitiyak nilang alam ni Haring Leon ang kasagutan. Naglakad na sila papunta kay Haring Leon. At pagkarating nila kay Haring Leon, nagtanong ang Haring Leon sa kanila, bakit kayo naririto? At bakit niyo ako ginagambala? Sumagot si Matsing, di ba Haring Leon? Ito kasi si tigre, ang sabi niya kasi, ang kulay daw ng dahon ay kulay berde. Di ba po, ang totoong kulay ng dahon ay kulay asul? Sumagot si Haring Leon, tama ka Matsing, ang totoong kulay ng dahon ay kulay asul. Tuwang-tuwa naman ito si Matsing dahil napatunayan niya kay tigre na tama siya at mali si tigre sa kanyang inaakala. Nalungkot naman si tigre katapos niyang marinig kay Haring Leon ang sagot. Habang tuwang-tuwa ang Matsing, sabi niya kay Haring Leon, Haring Leon, ano ang parusa mo kay tigre sa kanyang pagkakamali? Sumagot si Haring Leon, ikaw tigre, mula ngayon ay paparusahan kita ng 5 taon na hindi ka magsasalita kahit kaninong hayop dito sa gubat. Laking tuwa naman ni Matsing noong narinig niya ang parusa kay tigre at tuluyan nang umalis si Matsing. Noong nakaalis na si Matsing, nagtataka si tigre at tinanong niya ulit si Haring Leon. Sabi niya, Haring Leon, totoo po ba na ang tunay na kulay ng dahon ay kulay asul? Katulad noong sinabi mo kay Matsing? Sumagot si Haring Leon, alam mo tigre, ang totoong kulay ng dahon ay kulay berde. Sumagot si tigre, oh, tama pala ako. Bakit mo ako pinarusahan? Sagot ni Haring Leon, alam mo, hindi naman kita pinarusahan dahil sa tama si Matsing o tama ka. Pinarusahan kita dahil sa kabila ng pagiging matapang, may karunungan, matikas at alam mo kung ano ang tama ay nakipagtalo ka pa rin o pumatol ka sa isang hayop na isang mangmang. Ano ang mabuting mong gawin? Alam mo, ang mangmang na kahit na anong ipaliwanag mo, hindi yan nakikinig sa iyo. Kaya ano ang mabuti mong gawin? Dapat iwasan mo na lang ang mga taong sa tingin mo ay isang mangmang. Katulad noong ginawa ng ating Panginoong Hesus, ang mga Parisiyo or high priest that time ay sila yung klase ng tao na akala nila sila ay tama. Dahil alam nila ang mga kautusan sa Biblia at dahil naisip nila na mas marunong pa sila kaysa sa ating Panginoong Hesus. Hindi sila nakikinig dahil alam nila na isang karpentero lang ang ama ng ating Panginoong Hesus. Kaya ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesus? Noong alam niyang balak siyang pagbabatuhin ito, umalis ito at hindi niya pinatulan ang mga Parisiyo dahil alam niyang sila ay mga mangmang. Ang matatalinong tao ay hindi mo yan maririnig na maingay at mayabang. Malalaman mo ito sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Sabi nga sa kasulatan, in Proverbs chapter 14 verse 8 to 10, stay away from a foolish man, for you will not find knowledge on his lips. The wisdom of the prudent is to give thought to their ways, but the folly of fools is deception.
false, mock at making amends for sin, but goodwill is found among the upright. Its heart knows its own bitterness, and no one else can share its joy. Kaya nga po, ang mabuting gawin natin ay talagang iwasan na lang ang mga taong na-encounter natin na ganito. Tulad noong ginawa ng ating Panginoong Hesus, siya ay kusang umalis at hindi niya pinatulan ang mga ganitong klaseng tao na parang isang matching na isang mangma.